This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Lahat ng bagay kailangang maisagawa ng may kaayusan. Atin itong pag-aaralan nitong March 24 hanggang 30, 2025. Section 27 hanggang 28 ng Doktrina at Mga Tipan. Sa ating buhay, madalas nating hinahanap ang patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng mga panalangin, banal na kasulatan, at inspirasyon mula sa Espiritu Santo. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang pagpapahayag ay may tamang kaayusan, lalo na pagdating sa simbahan at sa ating personal na buhay. Ang Doktrina at Mga Tipan, section 27 hanggang 28, ay nagtuturo sa atin kung paano natin dapat tanggapin at maunawaan ang pagpapahayag ng may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Isa sa mga mahalagang aral mula sa mga talatang ito ay ang pagkilala na ang Panginoon ay nagtalaga ng tamang istruktura sa kanyang simbahan. Bagamat lahat tayo ay maaring makatanggap ng personal na paghahayag para sa ating sarili, pamilya o tungkulin, isa lamang ang inatasan ng Diyos upang tumanggap ng paghahayag para sa buong simbahan, ang kanyang hinirang na propeta. Sa ating buhay, maaari rin nating ihalintulad ito sa tamang kaayusan sa pamilya, trabaho o pamayanan. Kapag may malinaw na patnubay at otoridad, nagkakaroon ng kaayusan at pagkakaisa. Mahalaga ring maunawaan na ang personal na paghahayag ay isang napakalaking biyaya mula sa Diyos. Maaari tayong tumanggap ng inspirasyon kung paano natin mas mapapalakas ang ating pananampalataya. Paano natin mas epektibong magagawa ang ating mga tungkulin at kung paano natin matutulungan ang iba. Ngunit tulad lang itinuro sa Doktrina at Mga Tipan, section 28, verse 15, dapat nating tandaan na ang ating natanggap na inspirasyon ay dapat naaayon sa mga turo ng Panginoon at ng kanyang mga hinirang na lider. Sa ating panahon ngayon, napakaraming impormasyon at opinyon ang ating naririnig mula sa iba't ibang tao, lalo na sa social media. Minsan, ang ilan ay nag-aangkin ng kaalaman o paghahayag na tila nagbibigay ng bagong direksyon sa ating pananampalataya. Ngunit tulad ng nangyari kay Hiram Page, natutunan natin na hindi lahat ng inaakala nating paghahayag ay mula sa Diyos. Kaya mahalaga na patuloy tayong kumapit sa tunay na otoridad ng Panginoon at alamin kung ang ating tinatanggap na inspirasyon ay umaayon sa kanyang itinatag na simbahan. Upang magkaroon ng kumpiyansa sa paghahayag na ating natatanggap, kailangan nating palakasin ang ating personal na relasyon sa Diyos. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng araw-araw na panalangin, masigasig na pag-aaral ng banal na kasulatan, at pakikinig sa mga itinalagang leader ng simbahan. Kapag ginagawa natin ito, mas magiging malinaw sa atin kung ano ang nais ng Diyos na ating gawin at mas malalaman natin kung paano natin natutulungan ng iba sa tamang paraan. Sa huli, ang Diyos ay isang Diyos ng kaayusan. May tamang paraan ang kanyang gawain. At kapag isinabuhay natin ang prinsipyo ng tamang paghahayag, magiging mas mapayapa at matatag ang ating pananampalataya. Patuloy tayong maging bukas sa kanyang espiritual na patnubay, ngunit gawin natin ito nang may pagsunod sa kaayusan ng kanyang kaharian. Kapag ginawa natin ito, mas mararanasan natin ang kanyang biyaya at kapayapaan sa ating buhay. Buong puso kong pinatutuhanan na ang Diyos ay buhay at siya ay patuloy na nagpapadala ng kanyang paghahayag upang gabayan tayo sa tamang landas. Naniniwala ako na may kaayusan sa kanyang simbahan
at na ang paghahayag ay dumarating sa tamang panahon. Sa pamamagitan ng mga hinirang niyang leader at sa pamamagitan ng personal na inspirasyon mula sa Espiritu Santo. Sa aking sariling buhay, naranasan ko kung paano ako pinatnubayan ng Panginoon sa pamamagitan ng tamang paghahayag. May mga pagkakataon na ako'y nagulumihanan at hindi sigurado sa mga desisyong aking gagawin. Ngunit sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at pagsangguni sa mga lider ng simbahan, natanggap ko ang kaliwanagan kung ano ang dapat kong gawin. Ang mga sagot na dumating ay hindi palaging ayon sa nais ko. Ngunit natutunan kong magtiwala sa Diyos at sa Kanyang itinakdang kaayusan. Napakarami sa atin ang maaaring maakit sa iba't ibang katuruan at opinyon sa mundo ngayon, lalo na sa social media, kung saan maraming nagsasabing mayroon silang bagong kaalaman o paghahayag mula sa Diyos. Ngunit alam ko na ang tunay na paghahayag ay kailangang umayon sa mga turo ng Panginoon at dumaan sa tamang otoridad. Nakikita ko kung paano tayo pinoprotektahan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang itinalagang propeta at mga lider sa simbahan. Alam ko na kung tayo ay mananatiling tapat, magpapakumbaba at patuloy na hihingi ng gabay sa pamamagitan ng panalangin at banal na kasulatan, ibibigay sa atin ng Diyos ang tamang kaalaman. Hindi niya tayo iiwan sa pagkalito. Pinatutuhanan ko na ang Diyos ay isang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. At kung susunod tayo sa Kanyang tamang paraan, mararanasan natin ang Kanyang biyaya at patnubay sa ating buhay. Tumanggap ako ng sakramento bilang paalaala kay Hesukristo. Sa ating abalang mundo ngayon, madali tayong mahulog sa bitag ng paggawa ng mga bagay nang walang masyadong pagninilay. Marahil ay nararanasan mo nang dumalo sa simbahan, umupo sa bangko, at tanggapin ang sakramento nang hindi masyadong iniisip kung ano ang tunay na kahulugan nito. Ngunit ngayon sa Doktrina at Mga Tipan, Section 27, verse 1 to 4, nais ng Panginoon na ang ating mga mata ay nakatuon sa Kanyang kaluwalhatian. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang pagtanggap ng sakramento ay hindi isang simpleng ritual o isang bagay na ginagawa lang natin tuwing linggo. Ito ay isang sagradong tipan, isang paalaala ng sakripisyo ng ating tagapagligtas na si Hesukristo para sa atin. Nang ibigay niya ang kanyang buhay sa krus at nang itinatag niya ang sakramento sa kanyang huling hapunan na ating mababasa sa Lucas chapter 22, verses 19 hanggang 20. Ipinakita niya sa atin kung paano natin dapat alalahanin at ipagdiwang ang kanyang pagmamahal. Ngunit, paano natin tunay na mapapahalagahan ang sakramento? Ang sagot ay nasa ating puso at isipan. Ang ibig sabihin ng nakatuon sa kanyang kaluwalhatian. Ang pag-aalay ng ating buong pagkatao sa Kanya. Kapag tinatanggap natin ang tinapay at tubig, dapat nating pag-isipan ang ating mga tipan sa Diyos. Tayo ba ay tunay na nagsisikap na sumunod sa Kanya? Tayo ba ay nagpapakumbaba upang tanggapin ang Kanyang biyaya at pagpapatawad? Ang sakramento rin ay isang pagkakataon upang magsimulang muli. Minsan, nadarama nating hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating mga pagkakamali. Ngunit ang sakramento ay paalaala na laging may pag-asa. Sa tuwing tinatanggap natin ito na may tunay na pagsisisi, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong magbago at mapalapit muli sa Kanya. Sa panahon ngayon, maraming tukso at distraksyon na maaaring humadlang sa atin upang ituon ang ating puso kay Kristo. Ngunit kung gagawin nating sentro ng ating buhay ang sakramento, mas magiging matatag tayo laban sa mga pagsubok.
Ito rin ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas upang harapin ang ating mga hamon. Kaya sa susunod na tayo ay tatanggap ng sakramento, gawin natin ito ng may buong puso. Magpasalamat tayo sa biyaya ng tagapagligtas. Magnilay sa ating tipan sa Kanya at gamitin ang pagkakataong ito upang muling baguhin ang ating buhay. Sapagkat kapag ang ating mga mata ay nakatuon sa Kanyang kaluwalhatian, tiyak na mararanasan natin ang Kanyang kapayapaan at pagmamahal sa ating buhay. Taos puso akong pinatutuhanan na ang sakramento ay isang sagradong ordinansa na may kapangyarihang baguhin ang ating puso at palakasin ang ating pananampalataya kay Hesukristo. Tuwing tinatanggap ko ito, nadarama ko ang Kanyang pagmamahal at paanyaya na lumapit muli sa Kanya, anuman ang aking mga pagkukulang. Sa mga pagkakataong nakakaramdam ako ng panghihina o pagkadismaya sa sarili, natutunan kong gamitin ang sakramento bilang isang sandali ng pagninilay at pagsisisi. Hindi ito isang simpleng ritual lamang, kundi isang sagradong tipan sa Diyos. Isang paalaala ng Kanyang walang hanggang pag-ibig at sakripisyo para sa atin. Alam ko na sa bawat pagtanggap ng tinapay at tubig, binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsimulang muli. Nakita ko ang kahalagahan ng sakramento sa aking sariling buhay. Sa tuwing buong puso kong iniisip ang ginawa ng Panginoon para sa akin, nadarama ko ang kapayapaan at katiyakang hindi niya ako pababayaan. Tunay ngang ang Kanyang biyaya ay sapat upang mapalakas tayo sa bawat hamon at tukso sa buhay. Alam ko na kung ating itutuon ang ating puso kay Hesukristo, tuwing tinatanggap natin ang sakramento, mararanasan natin ang Kanyang Espiritu at kapayapaan. Hinikayat ko kayong pag-isipan ang inyong tipan sa Kanya at gamitin ang sakramento bilang isang pagkakataon upang muling patatagin ang inyong pananampalataya. Walang sino man ang perpekto, ngunit sa pamamagitan ng tagapagligtas, may pag-asa at bagong simula para sa lahat. Pinibigyan ng Panginoon ng mga susi ng priesthood ang Kanyang mga lingkod para pamunuan ang Kanyang gawain. Sa ating espiritual na paglalakbay, mahalagang maunawaan natin ang papel ng priesthood sa gawain ng Panginoon. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 27, verses 5 hanggang 14, itinuro ng Panginoon na ibinigay niya ang mga susing ito sa Kanyang mga lingkod upang pamunuan ang Kanyang gawain sa lupa. Ang priesthood ay hindi lamang isang otoridad, kundi isang sagradong kapangyarihan upang pagpalain ang buhay ng iba. Ang mga propetang binanggit sa mga talatang ito, tulad ni Adan, Noe, Moises, Elias at Juan Bautista, ay may mahalagang papel sa pagpapatuloy ng priesthood sa mundo. Sa pamamagitan nila, natanggap natin ang mga susi ng priesthood na nagpapahintulot sa mga ordinansa ng kaligtasan, tulad ng pagbibinyag, pagkukumpirma at pagbabasbas ng sakramento. Sabi sa Mateo chapter 16 verse 19, "At ibinigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit." Ipinapakita nito na ang priesthood ay isang banal na kapangyarihan upang gabayan at pagpalain ang simbahan ng Diyos. Sa ating panahon, paano ba natin mararanasan ang mga pagpapalang dala ng priesthood? Marahil sa pamamagitan ng mga basbas ng priesthood na ating natanggap. Kapag may sakit tayo at naipapanalangin tayo ng mga may hawak ng priesthood, kapag tayo ay nabibinyagan, o kahit sa simpleng paraan ng paggabay ng ating mga lider sa simbahan, ang Mosias chapter 2 verse 17 ay nagpapaalala sa atin, "Kapag kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod ng inyong Diyos."
Ang priesthood ay isang kapangyarihan ng paglilingkod. Hindi para sa personal na kapakinabangan, kundi para pagpalain ang iba. Ngunit paano natin ito maisasabuhay kung hindi tayo may hawak ng priesthood? Una, maaari tayong sumuporta sa mga priesthood holder sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kanilang mga tungkulin at pagkikayat sa kanila na maglingkod ng tapat. Pangalawa, bilang mga miyembro ng simbahan, dapat nating ipamuhay ang mga alintuntunin ng priesthood. Maging mabuting halimbawa, sumunod sa mga kautusan at maglingkod sa iba. Sabi nga sa Doktrina at Mga Tipan, Section 121, verse 36. Upang ang mga karapatan ng priesthood ay hindi maaaring gamitin maliban sa pamamagitan ng kabutihan ng tao. Sa pang-araw-araw na buhay, maraming pagsubok at tukso ang dumarating. Ngunit dahil sa priesthood, natatanggap natin ang espiritual na patnubay at lakas na kailangan natin. Sa tuwing tayo ay lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng mga ordinansa at basbas ng priesthood, nagkakaroon tayo ng katiyakang hindi tayo nag-iisa sa ating mga hamon. Panghuli, tandaan natin na ang priesthood ay isang pagpapala na dapat ipamuhay at pahalagahan. Sa tuwing tayo ay lumalahok sa mga ordinansang ito, tulad ng pagdalo sa sakramento, pagtanggap ng priesthood blessings, o pagsuporta sa mga may hawak nito, tayo ay tumutulong sa pagtupad ng gawain ng Panginoon sa mundo. Sa pamamagitan ng priesthood, tayo ay patuloy na lumalakas sa pananampalataya at natututo ng tunay na kahulugan ng paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Buong puso kong pinatutuhanan na ang priesthood ay isang sagradong kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga lingkod upang gabayan at pagpalain ang kanyang simbahan. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 27, verses 5 hanggang 14, makikita natin na mula pa noong sinaunang panahon, ipinagkatiwala ng Panginoon ang mga susi ng priesthood sa kanyang mga hinirang na propeta. Dahil dito, natatanggap natin ang mga mahalagang ordinansa na nagbibigay sa atin ng lakas at patnubay sa ating espiritual na paglalakbay. Sa aking buhay, naranasan ko ang mga pagpapalang dulot ng priesthood. Nasaksihan ko kung paano nagiging kasangkapan ang priesthood holders upang ipadama ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang simpleng basbas ng priesthood ay nagbigay sa akin ng kapanatagan sa gitna ng pagsubok. At ang sakramento ay nagpapaalala sa akin ng sakripisyo ng ating tagapagligtas. Tunay ngang ang priesthood ay isang pagpapala na nagpapalakas sa ating pananampalataya at nag-uugnay sa atin sa ating Ama sa langit. Naniniwala ako na ang priesthood ay isang paraan ng paglilingkod at pagmamahal. Hindi ito kapangyarihan para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng iba. Sabi nga sa Mosias chapter 2, verse 17, kapag kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod ng inyong Diyos. Ito ay paalaala na bilang mga anak ng Diyos, may tungkulin tayong suportahan at pahalagahan ang priesthood sa pamamagitan ng ating pagsunod at pananampalataya. Pinatutuhanan ko na ang priesthood ay tunay na kapangyarihan mula sa Diyos. Sa pamamagitan nito, natatanggap natin ang kanyang gabay, pagmamahal at mga pangako. Naway patuloy nating ipamuhay ang mga alintuntunin nito at ituring itong isang mahalagang biyaya sa ating buhay. Tinutulungan ako ng balutin ng Diyos na labanan ang kasamaan. Sa ating espiritual na paglalakbay, hindi maiwasan ang mga pagsubok, tukso at hamon na maaring humadlang sa ating pagsunod sa Diyos. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 27, verses 15 hanggang 18,
Itinuro ng Panginoon ang kahalagahan ng pagsusuot ng baluti ng Diyos upang maprotektahan tayo mula sa mga patibong ng kaaway. Ang baluting ito ay hindi gawa sa bakal o kahoy, kundi ng espiritual na paghahanda at pananampalataya na magpapalakas sa atin laban sa kasamaan. Ang katotohanan ay nagbibigay sa atin ng direksyon at proteksyon sa isang mundo na puno ng panlilinlang at maling pananaw. Mahalagang alamin at ipamuhay ang mga katotohanang nagmumula sa Diyos. Tulad ng sabi sa 1 chapter 8 verse 32, "At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Ang pagbabasa ng banal na kasulatan at pakikinig sa mga payo ng mga propeta ay tumutulong upang manatili tayong nakatayo sa katotohanan. Ang katuwiran ay ang ating depensa laban sa kasamaan. Kapag pinili nating mamuhay ng matuwid, hindi tayo madaling matinag ng tukso. Ang paggawa ng mabuti, pagtulong sa iba, at pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay nagpapalakas sa ating espiritual na kalasag laban sa kasalanan. Sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 6, "Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin." Ang Ebanghelyo ni Kristo ay nagdadala ng kapayapaan. Kapag inimpluwensyahan tayo ng ingay ng mundo, mga alalahanin at negatibong damdamin, maaari tayong kumapit sa kanyang mga turo upang makahanap ng kapayapaan. Ang panalangin, pagninilay at pakikilahok sa gawain ng simbahan ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan kahit sa gitna ng bagyo ng buhay. Ang pananampalataya ay isang malakas na panangga laban sa mga pagsubok at duda. Kapag tayo ay puno ng pananampalataya, hindi natin hinahayaan ang mga takot o pangamba na hadlangan tayo sa pagsunod sa Diyos. Sinabi sa Hebreo chapter 11 verse 6, "Ngunit kung walang pananampalataya, imposibleng kalugdan ng Diyos." Ang araw-araw na panalangin at pagsasagawa ng mga gawaing nagpapalakas ng Espiritu ay tumutulong upang mapanatili ang ating pananampalataya. Ang ating pag-iisip ay dapat manatiling nakatuon sa plano ng kaligtasan. Ang pag-iwas sa masasamang impluwensya at pagpuno ng ating isipan ng mabubuting bagay ay nagpapalakas sa ating espiritualidad. Sinabi sa Pilipos chapter 4 verse 8, "Anumang bagay na totoo, anumang bagay na marangal, isipin ninyo ang mga bagay na ito." Ang salita ng Diyos ay ating sandata laban sa kasamaan. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan at pakikinig sa Espiritu ay nagbibigay sa atin ng karunungan upang labanan ang tukso at ituro ang tamang daan. Ang pagsusuot ng baluti ng Diyos ay isang pang-araw-araw na pagsisikap. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang mga turo, matitiyak natin ang ating proteksyon laban sa kasamaan at patuloy tayong lalakad sa liwanag ng ating Panginoon. Buong puso kong pinatutuhanan na ang baluti ng Diyos ay isang tunay na proteksyon sa ating espiritual na buhay. Sa mundo ngayon, napakaraming tukso, pagsubok at hamon na maaaring magpahina ng ating pananampalataya. Ngunit sa pamamagitan ng pagsuot ng baluti ng Diyos, nagkakaroon tayo ng lakas upang manatiling matatag sa gitna ng lahat ng ito. Nakita ko sa aking sariling buhay kung paano nakakatulong ang katotohanan bilang ating sinturon. Kapag alam natin ang katotohanan mula sa Diyos, hindi tayo madaling malinlang ng mundo. Ang katuwiran naman ang nagsisilbing ating baluti kapag namumuhay tayo ng matuwid.
mas madali tayong makaiwas sa kasalanan at mas malalapit tayo sa Diyos. Tunay din na nagbibigay ng kapayapaan ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Sa mga panahong ako ay nalilito at nahihirapan, ang paglapit sa Kanya at pagsunod sa Kanyang mga turo ang nagdala sa akin ng kapanatagan. Ang pananampalataya ay tulad ng isang kalasag. Kapag tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, nagkakaroon tayo ng tapang na harapin ang anumang pagsubok. Pinatutuhanan ko rin na ang salita ng Diyos ay ating espiritual na espada. Tuwing ako ay nanghihina, ang pagbabasa ng banal na kasulatan at pakikinig sa mga mensahe ng mga propeta ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon at direksyon. Alam ko na mahal tayo ng ating Ama sa langit at nais niyang maging matatag tayo laban sa kasamaan. Kapag sinusuot natin ang baluti ng Diyos araw-araw, tayo ay pinoprotektahan at patuloy na lalakas sa ating espiritual na paglalakbay. Pinapatnubayan ni Jesucristo ang kanyang simbahan sa pamamagitan ng kanyang buhay na propeta. Sa buhay natin, madalas tayong humaharap sa mga desisyong hindi natin alam kung paano haharapin. Minsan, hindi natin sigurado kung tama ba ang ating landas o kung may mas mabuting direksyon na nais ipakita sa atin ang Diyos. Ngunit, ang katotohanang matibay nating masasandigan ay ito. Pinapatnubayan ng Panginoon ang kanyang simbahan sa pamamagitan ng isang buhay na propeta. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 28, itinuro ng Panginoon na si Joseph Smith bilang Pangulo ng Simbahan. Lamang ang may otoridad na tumanggap ng mga pagpapahayag para sa buong simbahan. Bagamat maaari tayong makatanggap ng personal na pagpapahayag para sa ating sarili, pamilya o tungkulin. Isang mahalagang prinsipyo ang binibigyang diin. Ang simbahan ng Diyos ay may kaayusan. Ano ang matutuhan natin dito pagdating sa ating personal na buhay? Una, dapat tayong magtiwala sa itinakdang kaayusan ng Diyos. Kung sa simbahan ay may gabay tayong propeta, sa ating buhay ay mayroon din tamang proseso kung paano natin matutuklasan ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo dapat malito o maligaw dahil may malinaw na patnubay mula sa Kanya. Sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, mga lider ng simbahan at personal na pagpapahayag. Pangalawa, dapat tayong maging mapagkumbaba sa pagtanggap ng gabay. Madalas, gusto nating gawin ang lahat ayon sa sarili nating plano. Ngunit ang totoong pagpapakumbaba ay ang pag-alam kung kailan tayo hihinto at makikinig. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa iba't ibang paraan. Sa pamamagitan ng tahimik na paninilay, mga damdamin ng kapayapaan, at sa payo ng mga taong may karunungan. Pangatlo, mahalagang matutong makinig at sumunod. Hindi sapat na alam natin na may propeta. Dapat tayong handang sundin ang kanyang mga turo. Ganoon na din sa ating personal na buhay. Hindi sapat na alam natin ang tama. Dapat natin itong isabuhay. Tulad sabi sa Doktrina at Mga Tipan, Section 28, verse 6. Huwag kang mag-utos sa kanya na namumuno sa iyo. Ibig sabihin, ang tamang pagpapakumbaba ay pagsunod sa mga turo ng Panginoon ng may pananampalataya. Kapag tayo ay natutong sumunod sa tamang patnubay, mas nagiging malinaw ang direksyon ng ating buhay. Hindi na tayo mag-aalinlangan sa mga desisyong kailangan gawin dahil alam nating ginagabayan tayo ng Diyos. Kung may mga panahon, mangtilang hindi natin naunawaan ang kanyang plano, ang ating pananampalataya, ang magiging sandigan natin upang magpatuloy. Ang buhay ay puno ng pagbabago at hindi natin laging alam ang susunod na hakbang. Ngunit kapag tayo ay humingi ng patnubay mula sa Panginoon at natutong magtiwala sa mga itinalaga niyang leader,
mas magiging matibay ang ating landas. Mananampalataya tayo na hindi niya tayo pababayaan at patuloy tayong papatnubayan sa tamang direksyon.